Inilabas na ang episode 7 to 9 ng Physical Asia and sadly yun nga, wala na nga Philippines. Philippines wala na. Dahil dito, wag na tayong manood. Joke lang. Australia. Australia, mate. First of all, great effort for Team Philippines, lalong-lalo na kay Justin Hernandez na it's his first game pero grabe agad yung pinakita niya. Kudos kanila Robin, Lara, Mark Mugen, Pacquiao, Ray, and syempre, sila Justin 1 and Justin 2. Siguro it would be interesting to see if kasama nila si Hernandez mula sa simula pa lang. Medyo mapapaisip ka kung meron bang magbabago or whatsoever, but who knows din naman. No offense kay Pacquiao Kulang ba yung medyo nalungkot nung naglas laban Pilipinas sila? Basta, great effort din naman talaga sa kanila Sadyang malalakas lang talaga masyado yung mga kalaban nila. Anong ko lang ako lang ba yung mas gumaan ng pakiramdam habang nanonood nung nawala na yung Philippines kasi hindi ko na makikitang magla-last place sila. Ang sakit kasi sa puso habang pinapanood na lagi tayong nandoon nga sa dulo, pero yon, like I said, they tried their best naman and kitang-kita naman din yon. Akala ko nga kapag nawala yung Pilipinas magiging boring na, pero ang ganda ng laban ng Japan, Mongolia, tsaka Turkey. Grabe, sobrang dikit sila. Sana nga doon sa pillar game, pinaulit na lang sa lahat Alam mo yon, para fair. Doon naman sa talunan parkour game, pinatunayan ng Japan na wala sa height para nga manalo ka doon. And alam mo yung Japan, nagiging favorite ko na paunti-unti. Sabi ko pa nga noong una, based on the first 3 teams, sabi ko pa nga, ay naku, yari yung Japan. Lamang yung mga matatangkad dito Tapos yun ko, what? Ang galing nila! Kung hindi lang talaga sobrang open ng Korea and Australia, malaki yung chance ng Japan maagaw yung panalo Alam mo yun, sila yung low-key na team, pero laging nananalo. Ano naman sa tali, sabit game, medyo naawa ko dito kay Roxanne Ginoo Kung hindi sila manalo dito, sumali na lang siya ka-lookalike. Pero dito sa game na to, lugi talaga sila doon sa Mongolia na player kasi field niya yun Parang nilabanan ko si Pacquiao sa boxing tapos matatalo ko siya. Imposible yun. Gusto ko rin pala sa labanan nitong tatlong bansang to, hindi talaga sila nagkakaintindihan. Iba-iba yung mga lengguwahe nila, kaya alam yon, pwede nilang i-announce yung mga strategy nila tapos hindi naman malalaman ng mga kabilang kalaban. Although nakakapanggaya pa din naman sila kasi nga tinitignan nga nila yung strategy ng mga katabi nila. And alam mo yon, ang weighted din naman kasi ng ganong strategy, katulad nga ng sinabi nga ng Turkey, it's your job, I got to cheat. On which, valid din naman talaga. Yung sa next round naman, eto gusto ko yung laro dito parang ang saya. Ang saya pulikate ng braso mo. Dito na-surprise ako sa nanalo and pinatunayan ng Japan na kaya nilang sumabay sa Australia. Ang galing talaga ng Japan, lalo na yung nagjujudo, lalo na nakita ko siya nagaganito. Sabi ko talaga, wala na. Panalo na yan. Tatawa pa nga ako ng una, sumisigaw, tapos tumatawa-tawa pa nga si Eloni. Kaso ayun, hindi gumana Pero wala mas maaga lang talagang nag-drain yung Team Australia on this game, on which kudos din naman sa Japan, lalo na nga doon sa baseball player nilang si Ito ba yun? Itoy. Pero ito pala katawan ng mga baseball players, akala ko kapag baseball, hindi mo na kailangan mag-gym Iba talaga yung puso ng Japan, and syempre, grabe din naman din yung talino ng South Korea, lalo na nga doon sa mga pinili nilang players for this game nga. Sabi ko pa nga noong una, wala, obvious na matatalo na to, no offense Tapos ayun, may plano naman pala talaga sila na luckily, gumana nga yung pagsugal nila. Pagkasabi pa lang talaga nung hindi pwedeng maglaro yung mga naglaro doon sa last game, sabi siguro ng Australia, aray ko. Hype na hype pa naman ako makita sina Eddie with Taker, si Eloni, pero ayun, obviously, mas okay din naman kung makakapaglaro lahat. So, alam mo yun, ang ganda rin talagang twist nun. Kung titignan mo nga, parang easy win na to for Korea pero alam mo yun, who knows? Iba din naman yung puso ng Mongolia and also, hindi rin naman nagpapatalo yung Australia kahit mapababae or lalaki man sa kanila kasi solid din talaga yung mga iba't ibang mga teams na to. Honestly, sa tingin ko talaga maglalaban dito for second and third place, syempre yung Mongolia and yung Australia nga. And if mananalo pa yung Australia dito, at kung manalo nga sila bilang first place, then for sure, sa kanila na yung buong laro. Kumbaga yung game na yan, ayan na yung chance nila para matanggal yung Australia sa larong to. Excited talaga ako mapanood tong larong to kasi patibayan ng loob yan At hindi lang naman lakas yung kailangan dyan. Kailangan yung endurance and stamina din talaga. And feeling ko, masusurprise tayo sa magiging resulta ng larong to. Let's see. Ito kasing Mongolia nakakakaba Bawat pag ganun nila, may agilang dumadaan So yun, abangan natin ang final episodes nito sa May 18 and tignan na lang natin kung sino nga ba yung mananalo. Okay ba? Sino sa tingin nyo? Comment nyo lang. Thank you.